Naging emosyonal si Chief Justice Renato Corona nang igiit niya sa impeachment court na wala siyang kasalanan. Pinatamaan din niya ang Administrasyong Aquino na nasa likod umano ng pagpapa-impeach sa kanya. Nakatutok si Ruth Cabal. Ruth? Vicky, ilang minuto pa nga lang ang nakalilipas nang umalis na nga dito sa Senado itong si Chief Justice Renato Corona. Pero bago mangyari yan at bago nga yung mga kaguluhan sa kanyang opening statement kanina, ay punto por puntong sinagot ng punong maestrado yung mga aligasyon laban sa kanya na tinuturing niya daw na puro imbento at mga kasinungalingan lamang. Ito na marahil ang hinihintay mula pa nagsimula ang impeachment trial, ang pagharap ng mismong akusado na si Chief Justice Renato Corona. Malinis po ang aking konsyensya. At ito po ay sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Uulitin ko po, malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian. At yan ang dahilan kung bakit ako ay buong loob na tumitindig dito sa harap ninyo at sa harap ng sambayan ng Pilipino na walang takot, walang nervyos sapagkat sigurado po ako, sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Binaboy nila ang proseso ng saligang batas para yurakan ang aking mga karapatan. Kung talagang malakas yung inyong kaso na isinampa sa akin, bakit kayo kailangan mag-imbento ng ebidensya? Sagutin po ninyo yan sa taong bayan. Bakit kailangan mag-black propaganda? Ako po ay isang matagumpay na abogado na ng maraming taon. Hindi naman po katulad ng pinalalabas ng prosecution na ako'y kung sino lamang patabi-tabi dyan na biglang yumaman nung ako'y pumasok sa gobyerno. At ito po ay sinasabi ko sa inyo, nagkakamali po kayo. Mr. Chief Justice. Diretsahan niya ring inakusahan ng administrasyon ng Pangulong Aquino na siyang nasa likod umano ng pagpapa-impeach sa kanya. Ang nakikita niyang dahilan ang pagkawala ng Hacienda Luisita sa pamilya Cojuangco. At nang nakita ko rito magbuhat na umpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Aquino? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Ano ba ang kasalanan ko sa bayan? Wala akong pagkakasalang alam ko ang matinding galit ng hacienderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isoli. Pagkatapos ngayon, ay gusto pa silang bayaran ng bilyong-bilyong piso na kapalit. Gusto rin daw ni Pangulong Aquino na kontrolin ang 3 sangay ng gobyerno at unti-unti na raw na namamaniobra ng kaliwa ang pamamahala sa gobyerno. Tinukoy niya si Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas ng militanteng grupo at party list na Akbayan. Ang unti-unting pagmamaniobra at pagsako ang kanilang napipintong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Pero sa kalagitnaan ng kanyang tila palabang pananalita, naging emosyonal si Corona nang mabanggit ang kanyang pamilya. Buhay at tahanan lamang. Mr. President. Hindi man kami gumagamit ng aircon sapagkat napakadali po namin magkasakit sa lamig. Sa maniwala po kayo at sa hindi, kami po ay walang katulong sa bahay. At yan ang sinasabi kong katotohanan sa inyo.
Ganong kasimple ang aming pamumuhay. More than 40 years na kami mag-asawa. Wala po kaming nabiling mamahaling property sa buong buhay namin. Tulad ng magagarang bahay sa eksklusibing subdivision o di kaya'y mamahaling kotse o painting. Kaya hindi naman po nakakapagtaka na marami po kaming naipon. Kaya nakakasakit po ng kalooban, totoong nakakainsulto na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years, kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Mr. President, the prosecution. The gentleman from the prosecution. Pinaliwanag din ni Corona ang lumabas noon sa hearing na gulo sa kumpanya ng kanyang misis sa Basa Guidoto Enterprises Incorporated o BGEI. Kumpanyang nabili ng kanyang anak na si Carla ng 28,000 pesos lamang. Kahit pa meron itong asset na mahigit 34 million pesos sa bangko na napagbentahan ng lupa sa Maynila. Ang paliwanag nasa malalim na hidwaan sa pamilya ni Mrs. Corona at ang pamilya ng kanyang tiyuhing si Jose Maria Basa III. Naroon ang ilang miyembro ng pamilya Basa at habang nagsasalita ang Chief Justice, naluha ang ilan sa kanila. Naagaw raw kasi ng tiyuhin ni Mrs. Corona na si Jose Basa ang isang property sa Libis na nagkakahalaga ngayon sana ng 2.5 million pesos. Are you true? Hindi po si Mr. Jose Basa ang inapi. Siya po ang nang-api sa aking mother-in-law at sa pamilya ng aking mother-in-law. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled brat po eh, anak mayaman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kay Lola Charing, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta kaliwat kanan, benta kaliwat kanan. Ilan po bang anak niyang pinaaral? Siyam po ang anak ni Mr. Jose Basa. Sa statement ng anak na si Carla na kanyang binasa sa korte, sinabi nitong dehado daw sila dahil hindi nabayaran ang danyos ng napanalong libel case ng ina laban sa mga Basa na umalis ng bansa pero umano hindi makulong. Pinunto rin nitong 22,000 pa lang daw ang tinalaga ng halaga ng shares na kanyang binibili nga ng 28,000 pesos. Inulit din ni Corona ang dati na niyang pagtanggi na aabot raw sa 45 ang kanyang real estate properties base sa mga naunang pahayag ng prosekusyon. Nag-iwan din siya ng hamon sa 23 senador na siyang hahatol kung dapat nga ba siyang ma-impeach o hindi, lalo pat isa daw sa mga senador na ito ang nagbanta na huhubaran daw siya sa publiko. Vicky, kanina sabi ni Presiding Officer Enrile na yung mga pahayag na yan ni Justice Corona ay pwede raw gamitin bilang bahagi ng kanyang testimonya. Pero nagbanta nga ito na pwede yang strike out kung hindi babalik bukas itong si Corona. At kanina nga ilang minuto pa lang ay nakaalis na nga dito mula sa Senado si Chief Justice Renato Corona. At sa kanyang paglabas kanina, medyo narinig pa natin dyan yung mga hiyawan ng ilang mga taga-militanteng grupo. At syempre medyo pinagkaguluhan pa rin yan kanina ng ilang mga kasamahan natin sa media. Pero malalaman nga natin bukas, Vicky, kung talagang babalik pa para dito, para tumestigo nga itong si Chief Justice Corona muli at magbalik na sa salang dito sa witness stand. Yung nakikita nyo ngayong video, yan ay kuha kanina na papalabas nga itong si Chief Justice Corona dito mula sa Senate building at nakasakay pa rin nga ito sa isang wheelchair. At ayan, pinagkakaguluhan siya kanina ng ilang mga kasamahan natin sa media habang siya banday sarado nga nitong mga members ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Vicky, hindi pa malinaw sa ngayon kung saan dediretso itong si Chief Justice Corona pero kanina may paunang abiso yung ilan sa kanyang mga lawyers na posible raw na idiretso siya sa ospital pero hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon dyan, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.